Ngayong maraming naghahanda para sa Medianoche, mas hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga palengke para hindi makalusot ang mga nagbebenta ng botsa o double dead na karne. Kahit tapos na ang Pasko, marami pa rin ang naghahabol sa pamimili ng panregalo. Sa Divisoria, sa halip ng mga damit, mga gamit daw sa bahay ang mabili ngayon, tulad ng basket. May mga bumibili rin ng mga Tupperware o lalagyan ng mga pagkain. Swak daw itong panregalo lalo na sa mga maghahanda sa Medianoche. Si Aling Lucy naman sinadya na magpunta sa Divisoria para mamili ng mga prutas. Sabi po nila, pag pasok ng bagong taon daw, para marami raw kita. Maraming kita. Opo. Yung sinasabi nila, marami kasing mata yung pinya. Opo, ganun din. Paswerte. O, pampaswerte. Bakit po? Ang poncan at peras, 20 pesos kada piraso. 25 pesos naman kada isa ang kiwi at Washington apple. 50 pesos kada 3 piraso naman ang Fuji apple. Ang ubas naman, nasa 200 pesos ang presyo kada kilo. Ayon sa mga tindera, di pa naman tumaas ang presyo ng prutas. Pwede pa nga raw tumawad pag kulang sa budget. So yung mga nakikita kong presyo dyan, wala nang tawad dyan, tapat na. Meron pa naman, kasi hindi naman po kami maikpit sa presyo eh. Basta sa amin kahit konti tubo, basta mabilis maubos. Bukod sa mga prutas, in demand din ngayon ang karne bilang panghanda. Kaya naman ang National Meat Inspection Service o NMIS, mas pinaigting ang pagmumonitor sa mga nagtitinda ng mga botsa at mga mishandled na karne. Marami raw kasi ang nagbebenta ng mga naturang karne ng patago ngayon. Ang botsa ay karne mula sa isang namatay na hayop dahil sa sakit at hindi kinatay sa mga certified na slaughterhouse ng NMIS. Ang mishandled meat naman ay yung mga frozen na karne na inilabas sa freezer at na-expose sa init. Pareho raw na delikado ang mga naturang karne. At kahit naluto na, posible itong magdulot ng sakit at food poisoning. Ang masakla pa, maaaring mamatay ang makakain nito. Respiratory diseases, no? At kung minsan, meron din yung tawag natin sa skin lesions, lalo pag yung ang cause ng pagkamatay ng hayop, yung sinasabi natin anthrax, sa mga ano naman yan, sa kalabaw. Maigting din ang pag-iikot ng Veterinary Inspection Board sa mga palengke para hindi makalusot ang mga nagbebenta ng mga double dead na karne. Ang mga palatandaan na botsa ang karne ay maputla ang kulay, may ibang amoy, kadalasang nakalagay sa yelo. Sobrang mura at walang permanenteng pwesto ang nagtitinda nito.